Maayong buntag mga kaigsunan. So niya kini karon ng inyong alagad Alfredo Galigo of this channel. Ito channel sa bars Alfredo Galigo and Alfredo C. Galigo. So karon naging controversial nga itong pagkahisgutan karon maong kinabuhi ni Kibuloy. Nga nung naging controversial siya and some other leaders of the association or organization or religious leader. So sa karon nga panahon naging controversial ang kinabuhi ni Apollo Kibuloy tungod kay ipangita naman siya sa balaod, no? So ang usahay mahimong yaga-yaga na to ang kinabuhi ni Kibuloy nga when he was claiming that he is the appointed son of God. Kung totoo ba siyang appointed son of God? Son of God ba siyang totoo? Ito ang katotohanan. Ang katotohanan niyan is only appointing himself as the son of God. Hindi naman niya sinabi siguro na siya totoo siyang anak ng Panginoon. When he is just only appointing himself as the son of God. Yun siguro ang katotohanan. Hindi naman tayo laging sumusubaybay sa buhay ni Apollo Kibuloy. Ngunit pag sasabihin mo na totoo ba siyang self-proclaim, or appointing himself as the son of God, totoo yun. Dahil siya ang nag-a-appoint sa sarili niya na the son of God. Ikaw, kahit sino sa atin, pwede nating appoint sarili natin, sabihin natin sarili natin ang ina-appoint natin. Ina-appoint natin ang sarili natin na anak ng Panginoon. He's just only appointing himself as the son of God. Mayroon siyang lusot dyan. Pag sasabihin nyo na hindi siya anak ng Panginoon. Anak siya ng Panginoon. Ngunit with his own appointment only. Gumawa siya ng appointment na siya ay anak ng Panginoon. Wala na kayong magawa dyan. Okay. Ngunit, ano ba ang buhay ni Apollo Kibuloy? Dapat ba nating paniwalaan si Apollo Kibuloy? My dear friend, may kunti siyang, may tama siya ng kunti. Bakit ba? Bakit ba masabi natin na may kunti siyang tama? Dahil sa when I used to talk with one of my friend, one of the religious friend of mine, mga maging follower ng update sila sa Bible. Ako kahit na 3 beses ko nang binasa yung Bible, I'm not updated. Hindi ako updated. Hindi ako well acquainted rather. Well acquainted dahil ang iba dyan, makalimutan mo kung anong makasulat dyan. Dahil sa pag nagbabasa tayo, 20% lang ma-registered sa mind natin, ang 80% mawawala. So dito ang sabi niya, Jesus Christ has to reign in this world for thousands of years. Nabubuhay si Jesus Christ dito sa atin for thousands of years. Yan. Yan ang mga sabi nila. Sabi ng one of my friend. At saka iba naman ang sasabi na si Jesus Christ ay babalik dito sa daigdig natin na nandyan siya, sasama siya sa maraming tao. Diyan siya sasama sa isang either association, organization, or religion na hindi natin nalalaman na siya na yun dahil magkukubli yun. So mayroon ding tama si Kibuloy dyan. Dahil si Kibuloy ay ninirahan sa atin, kasama natin. Dahil si Jesus Christ daw, sabi nila, maninirahan bilang isang tao dito sa atin in thousands of years. And during His reign, yun na, mayroon tayong kaligayahan yung mga mabubuting tao, mayroong mga kaligayahan sa buhay natin. Bakit ba natin nasabi na mayroong tama si Kibuloy? Dahil sa siya may power din yun si Kibuloy. Mayroong power. At saka baka siya rin ang pagbalik ni Jesus Christ, magkukubli yun Hindi, ang mukha niya noon hindi na katulad ng mukha niya sa pagbabalik niya. So dito,
baka si Kibuloy rin. Ngunit ito lang ang sasabihin natin. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya sasabihin na siya si Jesus Christ. Magkukubli yun. Sasama siya sa inyo, sa atin, na magkukubli, na hindi mo malalaman na siya yun. Marunong yan. Marunong. Hindi mo malalaman dahil tao siya na pagbabalik niya. Tao siya na sasama sa atin na has to reign in this world for 1,000 years. So dito, ano naman ang kaibahan dito Kibuloy, dahil sinabi niya na, if I'm not mistaken, baka nagkakamali rin ako, na siya na yon, si Jesus Christ, sabi niya. Siya yun, siya yung may-ari ng kaluluwa natin. So, as if proclaiming na Jesus, na siya yon si Jesus Christ. Dahil sa pagbabalik ni Jesus Christ, hindi niya sasabihin na siya yon eh. Dahil mayroong kasabihan na siya ang nagsasabi na ako ay hindi ako yun. Yan, yun ang sinasabi. Yun ang mali niya. Dahil sinabi niya na siya si Jesus Christ, ngunit parang wala naman siguro. Pag sinabi niya yun na siya si Jesus Christ, mali yun. Dahil sa kanyang pagbabalik, hindi niya talaga sasabihin na siya si Jesus Christ. Mamumuhay siya sa atin dito na hindi natin nalalaman na siya na si Jesus Christ. Dahil makukubli yun in 1,000 years. Ang mararamdaman natin na nabubuhay tayo dito sa mundo na mayroon tayong kasiyahan dahil nandyan si Jesus Christ kasama natin. So ano naman ang kaibahan sa buhay ni Apollo Kibuloy at saka si Ruben Idira Ecleo Sr., the founder of the PBMA? Ang kaibahan dyan, ngunit dito sa Ruben Idira Ecleo Sr. ay mas strong ang paniniwala ko na siya si Jesus Christ. When I used to know kung anong kahulugan ng Alpha and Omega, mas strong ang yung paniniwala na siya si Jesus Christ, si Ruben Idira Ecleo Sr. Dahil bumubuhay yun ng patay. Mayroon din konting tama si Apollo Kibuloy sa Alpha and Omega. Mayroon din siyang tama. Dahil may power siyang power ni Kibuloy, malakas rin. Ngunit dito, mas malakas ang power ni Ruben Idira Ecleo Sr. dahil bumubuhay yung patay at saka mga miracle na naisagawa niyan ay hindi biro. Hindi yung biro. Kaya when I was still joining with them, ay pumapasok siya sa katawan ng kanyang anak eh. Ngayon na hindi na ako update sa kanila, hindi ko rin alam, baka patuloy pa rin yung pumapasok sa katawan na kung sino man sa mga anak nila. So dito, malalaman mo ang mga message niya, ang boses niya, magpapakinggan mo. So I'm claiming at this time na Ruben Idira Ecleo Sr. is more powerful than Apollo Kibuloy. So dahil sa mga nalalaman ko lang, hindi ko rin alam kung ano ang mga miracle na nagawa ni Kibuloy dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dahil yung mga miracle hindi nila naman pinapaalam eh. Yan. Yung sa miracle sa PBMA, hindi na lang pinapaalam. Kung hindi lang sinasabi sa mga member nila, hindi nila pinapaalam. So, hindi na rin alam ang mga miracles na nagawa ni Apollo Kibuloy. Baka siya rin. Mayroon siyang kunting loopholes dyan. Dahil sa sinabi niya na kung sinabi niya na siya si Jesus Christ. Hindi naman siguro, no? So, dito, yun lang ang Hindi si Kibuloy ay self-proclaiming as he is the Son of God. So dito, huwag nating mamalaitin ninuman sa mga leader. Dahil kung hindi man sila totoo na si Jesus Christ, may mga power din sila. So dito, pag mamalaitin nila, uuwi sa atin yan. Yung mga ginagawa natin na kabulastugan sa kanila, uuwi sa atin yan. So dito, ano man ang mga, kung may mali man silang naisagawa, ay sa puso nyo na lang. Huwag nyo laging hayaan mo yon kung sino yung nag-accuse sa kanila, kung gaano man katotoo o hindi, patunayan nila yan sa korte. So tayo, huwag tayong mag-judge sa kanila. So dito, dahil sa pag tayong mag-judge, baka i-judge din tayo. As what I said, Apollo Kibuloy has a power also. Mas strong yung power ni Apollo Kibuloy. Kasabihin nyo, religious leader lang siya. Strong ang power niya. So yung mga pastor dyan, may mga power sila. Yan. So my friend,
Yun lang ang buhay ni Apollo Kibuloy. Uh, as he is claiming himself, appointing himself as the Son of God. I used to analyze the life of Apollo Kibuloy and the life of other religious leaders. And isa sa mga pinag-usapan dati nito ay ang founder of the PBMA, the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. By the way, my friend, I myself is also trying to make my own either association or religion someday. So, ayun din naman ang plan natin. Ngunit ayaw nating i-touch ang life with other religious leaders. Huwag nating mamalitin ang life ng religious leaders. What we have to is just only to help with the people, yung mga members natin, tutulungan natin. Dahil sa pag-religious leader ka kasi, kasal ka, makapabinyag ka. Yun lang ang ano yan. Then, yung mga teaching natin na may impart din natin sa kanila. Yung mga maling teaching ng other religious leaders, impart din natin. Yun ang purpose natin pag nagagawa tayo ng yung religious group natin. Kaso lang, at this time, hindi pwede. Dahil nagko-contradict sa vices natin. Nagsusugal tayo ng manok. So, hindi pwede. Nagko-contradict. Unless siguro pag nabitawan ko na tong pagsusugal ko dahil slap sa pagmumukha natin na religious leader ka ay mayroon kayong kunting bisyo. Yun ang kunting bisyo natin eh. Dahil dito sa daigdig, my friend, walang perpekto sa tao. While we are existing in this world, gaano ka man kabuti, minsan nagkakamali ka. Nagkakamali ka at saka minsan nakakagawa ka pa ng mali na sobrang mali, sobrang pangit sa pakiramdam, isipan, at saka mata ng tao. My friend, hanggang dito lang muna. This is your friend, Alfredo Galigo, of this two channel of ours, Alfredo Galigo and Alfredo C. Galigo. Have a blessed day, everyone.